Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 9, 2025 and our topic is all about gusto mo bang makakita ng himala? So our concept naman for today is science but miraculous. So sabi ko kahapon is may dalawang uri ng science mula sa Diyos. Una is yung miraculous science at practical science. So ngayon naman ang tatalakayin naman natin is yung miraculous science ay yung mga pagpapagaling, kababalaghan at katuparan ng propesiya na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at nagtuturo sa mga tao kay Kristo. So yung practical science naman ay gabay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, payo ng makadiyos, kapayapaan sa puso, mga sagot sa panalangin at pagpapakita ng kanyang kawalatian. So para silang ibinibigay ng Diyos, ngunit ang tunay na layunin ng science ay palalimin ang pananampalataya at hindi lang magbigay ng pansamantalang paghanga. So, our Bible readings for today is all about Hebrews chapter 2, verse 3 and 4, ASND version. Kung hindi natin papansinin ang kaligtasang ito na napakahalaga, paano pa tayo maliligtas? Ang kaligtasang ito ay unang ipinahayag ng Panginoon at ito'y pinatotoo sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan ng iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang kalooban. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching which is yung miraculous science. So yung miraculous science validate the messenger. So yung mga himala ay patunay na ang mensahero ay isinugo ng Diyos. So sa pamamagitan ng mga ito is pinapakita na ang kanilang dalang salita ay mula sa Kanya. Second is miraculous science confirm the message. So, sorry po. Ang mga himala ay nagpapatibay na ang mensahe ng ebanghelyo ay totoo at makapangyarihan. So, hindi ito gawa-gawa kundi pinatutunayan mismo ng Diyos. And lastly is miraculous signs reach their climax in Christ's resurrection. So, ang pinakamalaking himala ay ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. So, ito yung sentro ng ating pananampalataya at patunay ng ating kaligtasan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about believe in God even without seeing miracles. So, yung pananampalataya natin na hindi nakadepende sa mga nakikita natin, kundi sa tiwala natin sa Diyos. So, mas mahalaga ang paniniwalang buo kahit walang nakikitang himala. Second is be blessed by believing that the Bible is enough. So, yung salita ng Diyos ay sapat na para magbigay ng patunay ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. So, wag tayong maghanap ng mga extra kung ang Biblia mismo ay malinaw na patunay. And last is be God's living miraculous sign to others. So, yung pagbabago ng ating buhay dahil kay Kristo ay isa ng matinding himala. So, kapag nakikita ng iba ang pagbabago sa atin, iyon ay patunay ng Diyos na kumikilos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last parts of our discussion. And our discussion talks about why did Jesus say, blessed are those who have not seen and yet have believed. Sa John chapter 20 verse 29. So, sinabi kasi ito ni Jesus dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa mga mata, kundi sa ating mga puso na nagtitiwala. So, mapalad yung mga naniniwala sa Kanya nang hindi humihingi ng physical proof dahil ipinapakita nila na sapat ang Kanyang salita at ng katotohanan ng muling pagkabuhay. So, natutunan ko sa devotion na ito na mas mahalaga ang paniniwala sa Diyos kahit hindi pa natin ito nakikita ang resulta. So, dapat natin ito i-apply sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanyang pangako at pagpapakita ng ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya araw-araw. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa mga himala na nagpapatunay ng iyong kapangyarihan, lalo na po sa pinakamalaking himala, ang muling pagkabuhay ni Jesus. So, tulungan mo po kaming magkaroon ng pananampalataya na hindi nakabase sa nakikita, kundi sa iyong mga pangako at salita. Lord, gagawin po kaming buhay na patunay ng iyong pag-ibig at kapangyarihan para sa ibang tao, sa pangalan ni Jesus. Amen.